meron siyang nakaka-chat na babae. Hindi ko alam yung magiging reaction ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero ang natatandaan ko noong time na yun, hindi ako makagalaw nung nalaman ko. Pero I still gave him the benefit of the doubt kasi sa 7 years namin, never kami nagka-problema. Never kami nagka-problema. Ang ganun. Noong una namin pag-uusap, he just told me na gusto niyang magpahinga. Gusto niya pull off. He requested for 30 days na pull off. Pero sobra pa rin akong nasaktan. Iyak lang ako ng iyak. Sobrang tumilas ako. Bakit biglaan o napasade yung nangyari na gusto niya makipag-pull off. Pero nirespect ko kasi yung gusto niya. Affected na kasi yung health ko. Kumakain ako pero hindi siya na-absorb ng katawan ko. And grabe yung agonist part ko. Imagine, 30 days, hindi ko alam kung babalik pa siya or tuluyan na talagang mawawala. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. So, nag-decide ako, nilakasan ko yung loob ko na pumunta sa bahay after 3 days. After 3 days, pumunta ako sa bahay niya. I waited for almost 2 hours. Pero hindi siya nagpakita. Ang sinabi niya sa akin, hindi na niya ako kayang makita ng sasaktan. Nung pumunta ako nung araw na yun, hindi parang ako. Kasi, as I said, nire-respeto ko yung decision niya na gusto niya magpahinga, gusto niya mag-stress. Gusto ko lang ng araw na yun, malaman ko yung totoo. Kasi nga may nalaman ako. Gusto ko ma-confirm mismo sa kanya kung totoo talaga yun. Gusto kong malaman para matapos na yung agony ko. Pero yun, wala akong nalaman. Wala pa rin siyang inamin sa akin. And then, lumipas ang 2 days. 2 days siguro. Yung nalaman ko na he's already seeing someone. And hindi ko din alam kung kailan nag-start na magkita sila. Again, nasaktan ako nun. But I kept silent. I decided not to post anything on social media. Kasi nasasaktan ako. Sobra akong nasasaktan. After few weeks, first week ng June, nag-text siya sa akin and nag-chat siya sa akin. And he's asking me kung kailangan ko ba siyang makausap. So, ayoko magkaroon ng regrets. Ayoko magkaroon ng regrets kasi mahirap na dadalhin mo siya. Mahirap na dalhin siya. Forever mo siyang dadalhin. So, pumayag ako na magkita kami ng first week ng June. And gusto ko rin talagang marinig from him na yung about din sa nalaman ko, sa mga nalaman ko, gusto kong ma-confirm from him. Kasi iba yung nalaman ko lang sa iba, dumating lang yung info sa akin, yung iba, yung sa kanya ko mismo maririnig yun. Mas madali for me na makamove forward kung sa kanya ko mismo maririnig ko. So sinasabi niya na dalawang beses kami nag-usap. Ito yung pangalawang usap namin. Ito yung day na officially natapos yung 30 days na kunto. And this is also the day na nangyari yung formal breakup. Closure. Formal closure. So, lahat ng mga nakarating sa akin na info,
na gaya ng meron siyang nakakausap na babae, even nung kami pa, kinonfirm niya na matagal na silang nakakausap ng babae. At yun nga, kinonfirm niya sa akin, inamin niya sa akin na he's already dating someone. Masakit, syempre. Masakit yun na nalaman. Pero for me, okay din na nasabi kasi sa kanya ko mismo narinig. Yun. Syempre, I cried again. Nakita niya kung gaano karami yung luhang iniyak ko. Kung gaano ako nasaktan. Sinabi ko sa kanya na ang sakit ng nararamdaman ko. Kasi iniwan niya ako and then meron agad. Paano ko ba sasabihin? Maayos yung nag-uusapan namin. Sinabi niya sa akin. Yun yung pinili niya. Yun yung choice niya. And nirespeto ko yun. Pero nasaktan ako. After 2 days, may nag-post ng vlog. Magkakasama silang friends, mutual friends namin. Kasama yung girl. Pero I believe nung nabilit na yung video na yun. And parang nag-overnight sila. Itong mga info na to is nakarating lang sa akin. But I didn't personally watch it. Lahat yun, dumating lang sa akin. Even hindi ko naman hinihingi. Again, nasaktan ako. But you did not hear anything from me. Hindi ako nag-run sa social media. And then, after that, meron ulit. Nag-post naman siya on his personal account with a new girl. Parang animated siya. So, sinend lang din siya sa akin. And, yun, deleted na rin. I was hurt again. Ulit-ulit, ako nasasaktan. Tanong, dumami yung post nila together. Doon daw sa TikTok account ng babae. And, delete na din daw siya. Since nakita niya kung paano ako nasaktan, yung araw, yung pangalawang beses na nag-usap kami, akala ko, i-respect niya yun. Akala ko ibigay niya sa kanya yung respect. Kasi, syempre, hindi naman biro yung pinagsamahan namin. Sa tagal ng pinagsamahan namin, I was expecting na maibibigay niya sa akin. But, hindi niya din. Eh, paulit-ulit lang ako saktan. Paulit-ulit ako mag-disappoint. Pangalawang usap namin, nung huling usap namin, ayaw ko nang aminin yung about dun sa babae. Hanggang sa napaamin ko siya. And sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit siya nakipaghiwalay ay dahil din sa babae. Nung simulan nangyari ko, marami din nagkaroon ng hint na wala na kami kahit hindi ako nagsasalita. Kahit hindi ko pinapahalata sa social media. Marami nagtatanong, maraming nag-chat, maraming nag-chat sa akin sa Instagram, Facebook. Pero kahit isa sa kanila, hindi ako nag-confirm
hindi ako umamin kung ano yung nangyari. Siguro yung mga comments na nakikita niyo sa YouTube account ko, sa YouTube channel ko, na-conclude siya, naging assumption siya ng mga tao dahil na rin sa mga nakikita nila, sa mga ipinopost. Kaya sila nakapagpapagod. Hindi ko kontrolado kung ano yung iniisip nila, kung ano yung